Welcome to the Word of God, SOAR International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Today, our lesson is events that happen in crucifixion. What are the events that happen in the crucifixion? Number 1, darkness. According to Matthew chapter 27 verse 45, from noon until 3 in the afternoon, darkness came all over the land. And according to Luke chapter 23 verse 44 to 45, now it was about noon, and the darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. For the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn into two. Summary: Matthew chapter 27 verse 45 and Luke chapter 23 verse 44 to 45 tells us that there was darkness all over the land for 3 hours, from noon till 3 in the afternoon. The sun even mourns the impending death of Jesus. The sun stopped shining. It proves that Jesus Christ is the true God. The darkness signifies the sinful act committed by the whole human race. Our iniquities, transgressions, pride, doubt, we don't believe that there is God, lying, stealing, adultery, fornication, and all the other sins went to the cross on that moment of 3 hours of long darkness. Sin is darkness. Number 2, earthquake. In Matthew chapter 27 verse 51, at that moment, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. The earth shook and the rocks split. Summary: even the rocks responded and mourned upon the death of our Lord Jesus Christ. The rock shook, it produced an earthquake, and it split the rock. When Jesus said in Luke chapter 23 verse 46, Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." And when he had said this, he breathed his last. And in John chapter 19 verse 30, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Number 3 that happened: the curtain of the temple was torn from top to bottom.
According to Matthew chapter 27 verse 51, at that moment the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. And according to Mark chapter 15 verse 38, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. Summary: why is the curtain of the temple torn into two from top to bottom? The answer is number one. When Jesus Christ went into the temple with his holy blood, and Jesus Christ sprinkled his own precious sinless blood in the Holy of Holies inside the temple. The power of his precious sinless blood tore the curtain from top to bottom. He became the final sacrifice through crucifixion. Now we, the Gentile, can go to God through Jesus Christ. Salvation of the Gentile is now open through the blood of Jesus Christ through crucifixion. Jesus Christ is the final sacrifice. The crucifixion became our eternal redemption. Who are the Gentiles? The answer is, if you are not a direct descendant of the original 12 tribes of Israel, you are a Gentile. That means we Asian Filipinos are Gentiles. We do not deserve eternal redemption, but because of Jesus Christ, what he has done on the cross, we Gentiles deserve eternal salvation. Therefore, it is very important for us Gentiles to know the importance of crucifixion of Jesus on the cross. Jesus Christ is the final sacrifice. The crucifixion of Jesus Christ became our eternal salvation or eternal redemption. All we must do now is confess our sins to Jesus and repent for our sins. By faith, accept Jesus Christ as our Savior, Lord, and God. Be baptized in water and the Holy Spirit based on the Word of God in John chapter 3 verse 5. Jesus answered, "Very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." Amen. According to Hebrews chapter 9 verse 12, he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood, having obtained eternal redemption. Summary of the verse Hebrews 9:12. Jesus Christ
becomes our eternal redemption. Redemption means is an act of redeeming, rescue, or deliverance from sin. In Jesus Christ, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Number 2 reason why the curtain of the Holy of Holies was torn into two from top to bottom. Number 2, it marks the end of the first covenant and marks the beginning of the new covenant. Jesus Christ opened the new covenant through crucifixion. According to Hebrews 9:15, for this reason, Christ is the mediator of the new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Now that He has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Summary of Hebrews chapter 9 verse 15. In the new covenant or in the New Testament, Jesus Christ becomes the mediator or go in between man and God. Now we can have the promise of eternal inheritance or eternal salvation through Jesus Christ, because Jesus Christ died as a ransom to set us free from the sins we have committed. For us to receive eternal salvation, we confess our sins to Jesus Christ and ask God to forgive us. Ask God to give us the strength not to sin again. Then by faith, accept Jesus Christ as our Lord, as our Savior, Lord, and God, and be baptized in water and of the Holy Spirit. Then you receive the eternal salvation. Number 4, dead people rise from death. According to Matthew chapter 27 verse 52, then the tombs broke open, and the bodies of many holy people who died were raised to life. They came out of the tombs, and after Jesus' resurrection, they went into the holy city and appeared to many people. Summary of the verse. The power of Jesus' death even broke open the tombs, and the bodies of many holy people who has died were raised to life. They came out of their tombs, and after Jesus' resurrection to life, those holy people went into the holy city of Jerusalem and appeared
to many people, why is crucifixion necessary or very important? According to Hebrews chapter 9 verse 22, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Summary of the verse. The crucifixion of Jesus Christ in Calvary is very important. Jesus shed his sinless, precious blood for the forgiveness of our sins. In Jesus Christ, we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Sa Tagalog, mga pangyayaring nangyari sa pagpapako sa cross. Number 1, nagkaroon ng kadiliman. Sinasabi sa Matthew chapter 27 verse 45, mula sa katanghalian, tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. At sinasabi rin sa Luke chapter 23 verse 44 to 45, noon ay magtatanghaling tapat na at ang buong lupain ay nabalot ng dilim hanggang ikatlo ng hapon. Nawalaan ng liwanag ng ang araw at ang tabing templo tabi ng templo ay naghati sa dalawa. Summary. Sinasabi sa atin ng Matthew chapter 27 verse 45 at Luke chapter 23 verse 44 to 45 na nagkaroon ng kadiliman sa buong lupain sa loob ng 3 oras mula hanggang alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Nagluluksa pa nga ang araw sa nalalapit na kamatayan ni Jesus. Tumigil ang pagsikat ng araw. Pinatunayan nito na si Jesus Christ ay tunay na Diyos. Ang kadiliman ay nagpapahiwatig ng mga makasalanang gawain ng ginawa ng buong sangkatauhan. Ang ating kasamaan, mga paglabag, pagmamataas, pagdududa, hindi kami naniniwala na mayroong Diyos, pagsisinungaling, pagnanakaw, pangangalonya, pakikiapid, at lahat ng iba pang mga kasalanan ay napunta sa cross sa sandaling yon ng 3 oras na kadiliman. Ang kasalanan ay kadiliman. Pangalawa, may lindol. Sinasabi sa Matthew chapter 27 verse 51, at biglang napunit sa dalawa ang tabing ng templo
mula sa taas hanggang ibaba. Nayanig ang lupa, nabiyak ang mga bato. Summary: maging ang mga bato ay tumugon at nagdadalamhati sa pagkamatay ng ating Diyos na si Jesus. Nayanig ang bato, nagdulot ito ng lindol at naghati ang bato. Nang sinabi ni Jesus sa Luke chapter 23 verse 46, sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa iyong mga kamay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito'y nalagutan siya ng hininga. At sa John chapter 19 verse 30, matapos tanggapin ni Jesus ang alak, sinabi niya, "Naganap na." Pagkatapos, yumuko siya at isinuko ang kanyang espiritu. Pangatlo, ang kurtina ng templo ay napunit mula sa itaas hanggang ibaba. Sinasabi sa Matthew chapter 27 verse 51, at biglang napunit sa dalawa ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nabiyak ang mga bato. Sinasabi rin sa Mark chapter 15 verse 38, at nahati sa gitna ang tabing ng templo mula sa taas hanggang ibaba. Summary: bakit ang kurtina ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang ibaba? Ang sagot ay, number 1, pumasok si Jesus Christ sa templo, dala ang kanyang banal na dugo at winisikan ni Jesus Christ ang sarili niyang walang kasalanan na dugo sa banal na kabanalan sa loob ng templo. Pinunit ng kapangyarihan ng kanyang walang sala na dugo ang kurtina mula sa taas hanggang ibaba. Siya ang naging huling sakripisyo sa pamagitan ng pagpapako sa cross. Ngayon, tayong mga hentil ay makakapunta sa Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ. Ang kaligtasan ng Gentile ay bukas na ngayon at sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ sa pamagitan ng pagpapako sa cross. Si Jesus Christ ang huling sakripisyo. Ang pagpapako sa cross ay naging ating walang hanggang pagtubos. Sino ang mga Gentile? Ang sagot ay, kung ikaw ay hindi direktang inapo ng original na 12 tribo ng Israel, ikaw ay Gentile. Ibig sabihin, tayong mga Asian Filipino ay mga Gentile. Hindi tayo karapat-dapat sa walang hanggang pagtubos. Ngunit,
dahil kay Jesus Christ, ang kanyang ginawa sa cross, tayong mga Gentile ay karapat-dapat sa walang hanggang kaligtasan. Kaya naman, napakahalaga para sa atin mga Gentile na malaman ang kahalagan ng pagpapako kay Jesus sa cross. Si Jesus Christ ang huling sakripisyo. Ang pagpapako kay Jesus Christ sa cross ay naging ating walang hanggang pagtubos. Ang kailangan lang natin gawin ngayon ay magsisisi para sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng pananampalataya, tanggapin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas, Panginoon at Diyos. At magpabautismo sa tubig at sa Espiritu Santo, batay sa salita ng Diyos sa John chapter 3 verse 5. Sumagot si Jesus, "Katotohanan, sinabi ko sa iyo, maliban ang isang tao ay ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Amen. Sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 12, minsan lamang siyang pumasok sa dakong kabanal-banalan, at ang bisa nito'y magpakailanman. Sa kanyang pagpasok, hindi dugo ng mga kambing at ng mga turo ang kanyang inihandog, kundi ang kanyang sariling dugo. At dahil dito ay nakamit natin ang walang hanggang katubusan. Summary of Hebrews 9:12. Si Jesus Christ ang nagiging ating walang hanggang pagtubos. Ang ibig sabihin ng pagtubos ay isang gawa ng pagtubos, pagliligtas o pagpapalaya mula sa kasalanan. Kay Jesus Christ ay mayroon tayong pagtubos sa pamagitan ng kanyang dugo. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ayon sa kayamanan na biyaya ng Diyos. Pangalawa, ito ay nagmamarka ng wakas ng unang tipan at nagmamarka ng simula ng bagong tipan. Binuksan ni Jesus Christ ang bagong tipan sa pamagitan ng pagpapako sa cross. Sinasabi ito sa Hebrews chapter 9 verse 15. At dahil dito, si Kristo ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Dahil sa kanyang kamatayan na tumutubos sa mga tao mula sa mga paglabag na nagawa nila noon sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Ang mga tinawag ay tatanggap ng ipinangakong pamanang walang hanggang. Summary of Hebrews 9:15. Sa bagong tipan, si Jesus Christ ay naging tagapamagitan o
o pumapasok sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ngayon ay maaari na tayong magkaroon ng pangako na walang hanggang mana o walang hanggang kaligtasan sa pamagitan ni Jesus Christ. Dahil namatay si Jesus Christ bilang pantubos para palayain tayo ng sa mga kasalanang nagawa natin. Upang matanggap natin ang walang hanggang kaligtasan, ipinagtatapat natin ang ating mga kasalanan kay Jesus Christ at hinihiling natin sa Diyos na huwag na tayong muling magkakasala at sa pamagitan ng pananampalataya, tanggapin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas, Panginoon at Diyos, at magpabautismo sa tubig at sa Espiritu Santo. Pagkatapos ay tumanggap tayo ng walang hanggang kaligtasan. Number 4, ang mga patay ay bumangon mula sa kamatayan. Sinasabi sa Matthew chapter 27, verse 52 to 53, na buksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga taong banal na namatay ay muling nabuhay. Lumabas ang mga ito sa mga libingan at pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at doon ay nagpakita ng maraming tao. Summary of the verse. Ang kapangyarihan ng kamatayan ni Jesus ay nabuksan pa nga ang mga libingan at ang mga katawan ng maraming banal na tao na namatay ay bubuhayin at sila'y lumabas sa kanilang mga libingan. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang mga banal na tao ay nagtungo sa banal na lungsod ng Jerusalem at nagpakita sa maraming tao. Bakit kailangan ang pagpapako sa krus o napakahalaga? Sinasabi ito sa Hebrews 9:22. Sa katunayan, itinatakda ng kautusan na halos lahat ng bagay ay dapat linisin sa pamagitan ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Summary of the verse. Napakahalaga ang pagpapako kay Jesus Christ sa Kalbaryo. Ibinuhos ni Jesus ang kanyang walang kasalanang na mahalagang dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kay Jesus Christ ay mayroon tayong pagtubos sa pamagitan ng kanyang dugo. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ayon sa kayamanan ng biyaya ng Diyos. This is the end of our lesson. Hope and pray that you learn
more about crucifixion of Jesus Christ and the importance of why Jesus Christ was crucified on the cross. Let us take a moment and pray. Father, in the name of your Son, Jesus Christ, I pray that finally they learn the important lesson about crucifixion of your only begotten Son. Forgive them, Jesus, as they confess their sins directly to you. Jesus, I ask you to guide them in their Christian life. Jesus, thank you for blessing them and their families. Ora kay mashi karamakanda koramashanda koramakanda karamashanda. Protect them, guide them, give them the desire to read their Bible consistently. Heal them, O God, from any kind of sickness and diseases. I ask them all in your most gracious name. Amen.